makasama natin ng isang espesyalista sa larangan ng pulmonary medicine para ipaliwanag ang mga seryosong epekto ng vaping sa atin pong kalusugan. Welcome po sa Doctors on TV, Dr. Jillian May Tabora Lacdao mula sa Makati Medical Center. Good morning and welcome back to Doctors on TV. Thanks for having me again. Marami pong salamat. Yes, okay ka na, Doktora, ha? Okay. Please keep coming back at marami tayong matutulungan. Yes, yeah. thank you. And you look really beautiful, ha, Doktora? Ikaw din. Oh, thank you. Ito, Dok, una po sa lahat, no, kasi pag sinabi bang vape, ano po ito? Yun, so magkaiba, no, cigarette smoking and vaping. Ang cigarette smoking, if you recall, no, gumagamit ng lighter o posporo, no, para i-heat siya, yung substance, no. Samantalang ang vaping, no, pwedeng electronic siya, nare-recharge, na pinapainit mo, no, yung substance na nandun sa loob ng gadget, no. Oh, okay. So, basically, pero parehong hinihit-hit. Hinihit-hit siya pareho, yes. Oh, kasi ang nangyari, naririnig naman natin ngayon, sasabihin na, nako, actually mas safe ang vaping. Mag-vape ka na lang kaysa mag-sigarilyo ka. Totoo ba to? Actually, no, that's a misconception, no? Kasi ang hinihit-hit natin at umiinit doon sa vape, ang lumalabas doon, hindi siya water vapor. Actually, may chemicals yung juice na kapag uminit siya, now-convert siya into a different chemical na naalaman natin na it's harmful para sa katawan natin. I see. Okay. And alam din natin sa paninigarilyo, yung the usual, yung smoking, no? Ang lagi natin naririnig yung nicotine. May nicotine din ba sa vape? Yes, may nicotine din ang vaping. Meron din ibang chemicals, no, yung mga acetaldehyde, propylene glycol, no. Meron din mga metals and arsenic na nakikita. So basically, totoo yung kasi nakikita natin yan sa social media. I'm sure makaka-relate yung ating mga kasangbahay. Kasi alam mo naman, marami naman din talagang paalala, 'di ba? Sa mga tao, okay, na para at least makaiwas sa mga masamang practice, para makaiwas sa bad effects sa ating kalusugan. Okay? So, nakikita natin na actually mas maraming hindi magandang mga substances na nandoon sa vaping pag kinumpara mo sa sigarilyo. Tama ba, Doktora? Yes, actually, more or less, siguro mga more than 80, no, yung chemicals na ma-identify mo dun sa cigarette and e-cigarette, no? At dahil dito, no, we need increased awareness. Kaya makikita mo sa social media, through the doctors, healthcare workers, no, very important that we disseminate the information and at the same time, no, yung tamang informasyon, yung maibigay natin, maipangalap sa mga tao. I see. Okay, kanina may na-mention kayo na isa sa mga composition, okay, ng vape would be formaldehyde ba? Tama, Doktora? Yung narinig ko sa inyo kanina. Okay, so, and hindi ba yan na isa sa mga parang basic ingredient, parang magkaroon ng formalin, tama? May ganon. Meron din actually yung anti-freeze na chemical, no? It's also actually kasama dun sa Sige nga, Doktora, takutin pa natin ng kaunti yung ating mga tagapanood. Hindi kasi, di ba, it's healthy to induce a healthy dose of fear. Kailangan natin yan yung may takot tayo para at least maiwasan natin gawin o i-practice ang isang, activity. And I mean, that holds true also for vaping. Yes. So, ang daming iba-ibang laman. Imaginein mo kung meron siyang isang substance that is actually related or parang may kasama dun sa family, di ba, ng formalin. Alam natin kung saan ginagamit ang formalin. It's actually a preservative, tama, Doktora? Yes. Well, ayun kasi kahit na anong hinihit-hit, no, or ini-inhale natin, kung hindi siya normally, no, nai-inhale ng katawan natin, it's very detrimental, no, maraming hindi magandang epekto. Hindi lang for the lungs, no, pati yung upper airway natin, no, yung sa bibig, sa ilong, no, sa trachea, yung daanan ng hangin, papunta sa lungs. And it's very important dahil hindi lang mismo yung nagve-vape, no, yung maapektuhan, pati yung mga second-hand exposure, yung mga nakakalanghap, no, ng mga kasama. Kumbaga parang dun sa cigarette smoking, sinatawag na passive smoking. Yes. Yeah, kasi, eto no, not sa vaping, pero dun sa smoking, I remember, kasi sa integrative medicine, nakakakita po kami ng mga pasyente na mayroong mga cancer, okay, so to boost their immune system. Okay, so, merong isang asawa, yung lalaki, yung husband, okay, so, for several years, nagsusmoke. So, wala, actually, okay siya, pero alam mo, namatay ang wife because of lung cancer. So, but of course, kung wala ka naman, hindi na-identify, walang genetic predisposition dun sa end ng wife, syempre nakakalungkot na probably dun niya nakuha, dun sa second
secondhand smoking niya through dun sa pagsusmoke ng kanyang asawa. Well, yun nga, Doktora Sara, no? Tama yung sinabi ni Doktora. You have to identify, no, as a doctor, kasama mo yung pasyente, identify the risk factors. Kung merong family history ng mga bukol, no, or cancer, ano yung mga risk factors, no, na pwedeng associated with that. And it's very important malaman, no, kung merong exposure to cigarette smoking or sa bahay, no, kung may kasama. Occupational is important as well, no, yung mga occupational hazards, mga paint, no, mga asbestos, kailangan malaman din natin. No? Yeah, oo, Doktora, thank you for that. Pero alam mo, kaya ko rin ni-raise siya, kaya ko siya shinare, kasi dun sa smoking, kasi yung regular na paninigarilyo, basically, medyo may idea ka dahil naaamoy mo yung usok. But dito sa vaping, sometimes it's being concealed pa kasi meron parang fruity na amoy daw. Yes. Iba-ibang amoy, tama ba yun, Doktora? Parang Sorry, hindi ko alam kasi masyado yung vaping Kasi syempre bawal talaga, yeah. But of course, in your practice, kasi you're into pulmonary medicine. Yes, it's parang part of their marketing, no? Na may mga iba-ibang scent, usually fruity odor, no? Na may mga strawberry, may lychee, may lemon, no? So, it's very enticing, no? Kumbaga, kung i-market mo siya. And at the same time, you have to be very careful kasi itong mga vape na to, makikita mo, maliliit lang siya, no? Mukhang USB lang siya, nakakabit sa lanyard, minsan mukhang external battery or yung highlighter, naalala mo yung sa Stabilo. So, it's very small, na natatago mo lang sa bag na you wouldn't know, no, na yun pala yung ginagamit na lang.